Sa kalye sa ibaba, si Lin Yi ay nakatitig sa langit ng buong hindi makapaniwala. Nakilala niya ang napakalaking kapangyarihan ng Ghost X Realm, ngunit iba ito, isang puwersang napakalakas na binabago nito ang katotohanan mismo. Bilang isang higanti, banal na kamay na gawa sa dalisay, gininto ang enerhiya na nabuo sa mga ulap sa itaas, natanto niya ang nakakatakot na katotohanan. Ito ang kapangyarihan ng maalamat na Spirit Creation Realm, ang pagkaunawa na ang isang pioneer ng gayong hindi kapani-paniwalang lakas ay nabubuhay sa tabi niya ay nagpadala ng isang alon ng pagkabigla at takot sa kanya. Ang napakalaking paggulong ng enerhiya ay hindi napapansin. Ilang milya ang layo, sa isang high-tech na command center, ang mga pulang alarma ay umalingaw-ngaw habang ang mga technician ay nag-aagawan, isang agarang babala ang bumungad sa kanilang mga screen, ang halaga ng anomalya ay umabot sa antas ng sakuna na 79. Ang lokasyon nito ay itinuro sa timog silangan ng lungsod, isang opisyal at si Su Qingying ang nag-react na may alarma, hiniling ng opisyal na malaman kung ano ang nangyayari, na iniutos ang lahat ng mga unit sa target na lugar. Nagtataka si Su Qingying kung paanong ang napakalakas na anomalya ay hindi natukoy, na binanggit na ang pagbabasa ng enerhiya sa ganitong laki ay sapat na malakas upang sirain ang isang buong lungsod, bago ang isang holographic na mapa ng lungsod. Ang mga pinuno ng militar ay nagsagawa ng isang tense na emergency meeting, pinagtatalunan nila ang dalawang nakakatakot na posibilidad. Alinman sa isang bagong, makadiyos na espiritong lumikha ng pioneer na kakalabas lang, o ang lungsod ay nasa bingit ng isang napakalaking sakuna, iminungkahi ng isang malungkot na opisyal na maaaring ito ay pareho. Lumaki ang sitwasyon habang ang matataas na opisyal ay galit na tumawag sa punong tanggapan, na hinihiling na ipadala nila ang lahat ng mga advanced na equipment at resource. Naputol ang kanyang pagkasindak, gayunpaman, nang isang subordinate ang pumasok sa silid, humihingal na ibinalita na ang alerto ay nakansela. Ang anomalya ay nakilala hindi bilang isang halimaw, ngunit bilang isang pioneer na sumasailalim sa isang promosyon. Bumalik sa rooftop, ang nakakabulag na gininto ang liwanag ay kumupas habang si Fang Yi ay nagpakawala ng tahimik na hininga ng kaganhawahan. Kumpleto na ang breakthrough, casual niyang nabanggit na matagumpay niyang naabot ang one-star Spirit Creation Realm, bukod sa mas magaan at maliksi ang kanyang katawan, wala siyang naramdamang makabuluhang pagkakaiba sa kanyang hilaw na kapangyarihan. Naputol ang kanyang katahimikan nang tumunog ang kanyang telepono na may bagong mensahe, galing ito sa kaibigan niyang si Wang Liang. Ang mensahe ay isang babala. Isang bagong anomalya ang lumitaw sa palaruan ng Chingcheng University, kinumpirma ng mga panloob na source ng militar na ito ay isang pollution zone, at mas nakakabahala, ito na ang pangalawang beses na nangyari ang partikular na anomalya na ito. Nag-text pabalik si Fang Yi, sinasabing alam niya ang tungkol sa nakaraang heat anomaly. Kinumpirma ni Wang Liang na ito nga ang parehong anomalya, bumalik na naman, at pabirong nagbabala kay Fang Yi na huwag sabihin kanino man na siya ang source ng intel. Matapos biruin ni Fang Yi na irereport niya ito, nagseryoso ang tono ni Wang Liang. Sinabi niya kay Fang Yi na nag-aalala talaga siya para sa kanyang kaligtasan at hinimok siyang mag-ingat. Ibinaba ni Fang Yi ang kanyang telepono, ang kanyang ekspresyon ay nag-aalala. Ang babala ng kanyang kaibigan ay kinumpirma lamang ang kanyang sariling diskarte. Ito mismo ang dahilan kung bakit naging maingat siya sa kanyang pakikitungo sa militar at sa asosasyon. Alam niya na ang pagiging masyadong kilala ay maaaring magdulot ng hindi gustong gulo. Kaya naman sinadya niyang panatilihing sekreto ang kanyang makapangyarihang katangian ng Young Flame at ang kanyang Crimson Flame Blade Technique, sila ang kanyang mga nakatagong alas. Nag-type siya ng huling tugon sa kanyang kaibigan, na tiniyak na huwag mag-alala. Mag-iingat siya, at mayroon pa siyang trump card na natitira upang laruin. Binuksan ni Lin Yi ang pinto ng apartment, ibinalita na nakabalik na siya. Nang makita si Fang Yi sa sopa, tinanong niya kung kumain na ba ito. Inalok sa kanya ang bag ng takeout na dala niya. Naaga ang atensyon niya sa kanyang telepono, sinabihan lang siya nito na iwanan ito sa mesa at kukunin niya ito mamaya. Habang pinagmamasdan siya, bumalatay sa mukha niya ang pag-aalala at bahagyang pagkadismaya. Sa isip niya, naisip niya ang ugali ng kanyang pinsan. Nakita niya siya bilang isang perpektong mabuting tao, ngunit may isang malaking depekto, ang kanyang catamaran.
tila kontento na lang siyang manatili sa bahay maghapon na naglalaro sa kanyang telepono, hindi man lang nag-abala sa pag-aaral sa kolehiyo. Kabalintunaan niya na habang siya at ang kanyang mga kapwa pioneer ay palaging abala, naghahanap ng mga pagkakataon at itinatago ang kanilang tunay na pagkakakilanlan. Ang kanyang pinsan ay namuhay ng walang pakialam, tila walang layunin. Dahil sa pagod, pumunta siya sa kanyang kwarto at pabagsak na humiga sa kanyang kama. Alam niya na ang balita tungkol sa hindi kapani-paniwalang spirit creation pioneer na kalalabas lang sa kanilang distrito ay kakalat na parang apoy. Nakaramdam siya ng tungkulin. Napagpasyahan niya na kapag dumating ang oras, poprotektahan niya ang kanyang tila walang kaalam-alam na pinsan bilang isang paraan ng pagbabayad sa kanya. Samantala, si Fang Yi ay hindi lamang naglalaro sa kanyang telepono, sinusuri niya ang ulat ng balita mula kay Wang Liang, na nagpakita ng isang napakalaking, nagngangalit na apoy sa palaruan ng unibersidad. Nabanggit niya na ang unang anomalya ay matinding init, at ngayon ay sunog na. Iniisip niya kung ito ay isa pang anyo ng katangiang Yang. Ipinakita sa video na nagsimula ang apoy ng napakabilis at nagniningas na may kakilakilabot na tindi. Ang mga komento sa online mula sa mga saksi ay nagpahayag ng pagkabigla, kung saan ang ilan ay nagtataka kung ang mga espesyal na puwersa ay tinatawag na ngayon para sa mga simpleng sunog. Binanggit din sa ulat na nasunog ang lahat ng nakapaligid na puno at flower bed at tuluyan ng nakalok ang lugar. Napansin ni Fang Yi na ang video ay maikli at biglang natapos, ngunit malinong na ang sitwasyong ito ay mas seryoso kaysa sa nakaraang insidente sa unibersidad. Iniisip niya kung ano ang magiging kakaiba sa bagong katangian na ito. Napagtantong kailangan niyang mag-imbestiga ng personal, alam niyang para makapasok sa selyadong lugar, kailangan niyang makipag-ugnayan sa kanyang bagong kakilala sa militar, si Jiro Yan. Kinabukasan, isang pulutong ng mga reporter ang nagtipon sa labas ng selyadong tarangkahan ng Chingcheng University, na hinaranggan ng isang linya ng mga sundalo. Sumigaw sila ng mga tanong, humihingi ng kumpirmasyon tungkol sa mga alingawngaw ng isang sunog na hindi maapula, at hinihiling na malaman kung bakit ang isang insidente na ganito ang laki ay hindi naiulat sa balita. Habang pinipilit ng mga reporter ang mga sagot, dumating sina Jiro Yan at Fang Yi. Ang mga tao ay nanunood, nagtataka kung sino ang dalawang kahangahangang figure na ito habang ang mga sundalo ay agad na nagbukas ng mga tarangkahan, pinapayagan silang makadaan ng walang tanong, naiwan ang mga reporter sa labas. Nalilito kung paano sila nakapasok ng ganoon kadali nang sila ay tuluyang nakaharang. Sa loob ng cordoned-off area, tumingin sila sa mga nagbabagang guho ng palaruan ng unibersidad. Binanggit ni Fang Yi ang lubos na mapangwasak na kapangyarihan. Nagtatanong kung ito ba ang Skyfire na naririnig niya. Kinumpirma ni Jiro Yan na iyon ang opisyal na pangalan nito. Ipinaliwanag niya ang nakakatakot nitong kalikasan, lumilitaw ito ng walang babala, imposibleng patayin, at kailangan lang hayaang masunog ang sarili nito hanggang sa maging abo ang lahat ng gusto nito. Ang pangalan, aniya, ay lubhang angkop. Matapos ang paunang pagtingin, sinabi ni Jiro Yan kay Fang Yi na kailangan niyang pumunta sa opisina ng principal at tinanong kung hihintayin siya nito. Sinabi niya sa kanya na magpatuloy, sinabing magiging maayos siya doon. Mag-isa, naglakad si Fang Yi sa gilid ng nawasak na lugar, na ngayon ay hinaranggan ng yellow tape. Lumuhad siya at hinawakan ng sunog na lupa, sinusuri ang eksena, napansin niya na malamig na ang lupa, at ang mas mahalaga, walang natitirang spiritual power mula sa Skyfire. Napagtanto niya nang may kaunting pagkadismaya na nangangahulugan itong hindi niya makokolekta ang attribute nito. Masyadong simple ang kanyang plano, biglang naantala ang kanyang mga iniisip ng may pamilyar na boses na tinawag ang kanyang pangalan. Tumingala siya at nakita ang kanyang ex-girlfriend, si Qiu Qingli, na nakatayo sa mga hagdan malapit doon kasama ang isang kaibigan. Nagtataka niyang tinanong kung ano ang ginagawa niya doon. Agad na nakilala ng kaibigan niyang nakasuot ng salamin ang kanyang pangalan. Tinatanong si Qiu Qingli kung ito ba ang ex-boyfriend na nabanggit niya, yung nakapasok lang sa isang vocational college. Kinumpirma lang ni Qiu Qingli na siya ngayon. Pagkatapos ay tinapak ng kaibigan ang balikat ni Qiu Qingli na may mapagmataas at mapang-uyam na tingin. Sinabi niya kay Fang Yi na naiintindihan niyang malamang na naruroon siya dahil hindi pa rin siya makamove on sa kanyang ex. Ngunit ngayon na napakalaki na ng agwat sa pagitan ng kanilang mga buhay, dapat na siyang sumuko. Tumingin lang pabalik si Fang Yi,
Talagang naguguluhan sa kanyang pag-aakala, kinukwestiyon ang mismong ideya na hindi pa siya makamove on sa kanya. Mula sa malayo, nagsimulang magtsismisan ang ibang mga estudyante tungkol sa eksena. Nagtataka sila kung sino ang lalaking kasama ng school beauty na si Qiu Qingli. Hula nila ay isa na naman itong malungkot na manliligaw. Napansin nila na hindi siya mukhang estudyante mula sa kanilang universidad at nagreklamo kung paano nakapasok ang isang outsider. Humakbang pasulong ang kaibigan ni Qiu Qingli na nakasuot ng salamin. Agresibong kinumpronte si Fang Yi. Sinabi niya sa kanya na si Qiu Qingli na ngayon ang campus belle ng universidad at dapat niyang pag-isipang mabuti ang kanyang mga aksyon. Binalaan niya siya na napakaraming lalaki na mas magaling pa sa kanya ang nanliligaw sa kanya at hindi man lang siya nagre-rank. Inutusan niya siyang umalis, sinasabi sa kanya na hindi ito lugar na nababagay sa kanya. Pagkatapos ay nagbanta siyang i-report siya sa disciplinary office kung hindi niya ipapaliwanag kung paano siya nakapasok. Samantala, pinanood siya ni Qiu Qingli na may komplikadong ekspresyon. Naalala niya na sinabi niyang hindi niya pagsisisihan ang kanilang paghihiwalay. Ngunit narito siya ngayon. Napagpasyahan niya na ang kanyang dating kawalan ng interes ay dapat na isang akting lamang at nagpapanggap lang siyang matapang. Naantala ang kanilang komprontasyon nang bumalik si Jiro Yan, tinatanong si Fang Yi kung kaibigan niya ang babae. Nagulat si Qiu Qingli sa biglaang paglitaw ng kahangahangang babaeng pula ang buhok, kalmadong binaliwala ni Fang Yi ang ideya, nililinaw na sila ay mga kaklase lamang sa high school at hindi maituturing na magkaibigan. Tinanggap ni Jiro Yan ang kanyang paliwanag, sinasabi lang na sila ay mga kaklase lamang. Pagkatapos ay nagsuot si Jiro Yan ng isang pares ng sunglasses, ang kanyang nakakatakot na presensya ay lalong lumakas. Parehong kinakabahan sina Qiu Qingli at ang kanyang kaibigan sa malakas na aura ng babae. Nagtataka kung sino siya at paano niya posibleng makilala ang isang tulad ni Fang Yi. Pagkatapos ay bumaling si Jiro Yan kay Fang Yi na may update. Ipinaliwanag niya na nakausap niya ang principal at ang usapin ng Skyfire ay mas komplikado kaysa sa kanilang inaakala. Sinabi niya sa kanya na pupunta ang principal para dalhin sila sa starting point ng apoy at dahil si Fang Yi ay isa ng special military consultant, kinakailangan ang kanyang presensya. Sumang-ayon si Fang Yi nang walang anumang problema. Sa sandaling yun, dumating ang isang grupo ng mga opisyal na nakasuot ng suit. Inuutusan ang lahat na maghiwa-hiwalay at ipinapahayag na ang palaruan ay mananatiling sealed off. Nagulat si Qiu Qingli, nakikilala ang lalaking nangunguna sa grupo bilang principal ng universidad. Parehong natigilan ng ibang mga estudyante, ang principal ay kilala bilang isang napakaabalang at mahirap hanapin na figura, isang taong bihirang makita sa campus. Napagtanto nila nang may pagkamangha na personal siyang dumating upang makipagkita kay Fang Yi at sa misteryosong babaeng pula ang buhok. Gayunpaman, ganap na mali ang pagkakaintindi ng kaibigan ni Qiu Qingli sa sitwasyon, ngumisi siya, iniisip na sa wakas ay dumating na ang principal upang harapin ang 2 taong hindi dapat naruroon. Gayunpaman, nanatiling tahimik si Qiu Qingli, na may pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Sa ganap na pagkabigla ni Qiu Qingli at ng kanyang kaibigan, hindi nilapitan ng principal at ng kanyang grupo sina Fang Yi at Jiro Yan bilang mga trespasser. Sa halip, direktang lumapit ang matandang principal kay Fang Yi at binati siya ng isang mainit at magalang na handshake. Tinawag niya si Fang Yi bilang consultant na ipinakilala ni Jiro Yan. Ipinapaliwanag kung gaano siya nag-alala tungkol sa mga kamakailang anomalya ng paaralan at ang kaligtasan ng mga estudyante. Ipinahayag niya ang kanyang matinding pagka-relief na dumating sila upang malutas ang sitwasyon. Sa isang mas nakakagulat na pagpapakita, bahagyang yumuko ang principal kay Fang Yi, formal na ipinagkakatiwala sa kanya ang buong usapin ng palaruan. Mula sa kinatatayuan niya, tanging si Qiu Qingli ang nakapanood. Nananlalaki ang mga mata sa ganap na kawalan ng paniniwala habang ang buong pananaw niya sa kanyang ex-boyfriend ay nabasag sa isang iglap. Pagkatapos ay kumilos ang security ng principal upang isecure ang lugar, bumubuo ng isang human barrier at inuutusan ang lahat ng walang kaugnayan na tao na umatras. Habang itinutulak palayo ang karamihan ng mga estudyante, kasama na si Qiu Qingli, nagbubulungan sila sa pagkalito. Hindi maintindihan kung bakit yumuyuko ang kanilang respetadong principal sa isang napakabatang lalaki.
Naligaw sa karamihan, nakinig si Qiu Qingli habang nagbabago ang mga opinyon ng mga estudyante sa paligid niya. Hula nila ngayon na si Fang Yi ay dapat na mayroong ilang pambihirang espesyal na pagkakakilanlan upang maging karapat-dapat sa gayong pagtrato. May naalala na ilang sandali lamang ang nakalipas, binaliwala siya bilang manliligaw o ex-boyfriend ni Qiu Qingli. Nagkomento ang isa pang tao sa kumpletong pagbaliktad ng status, na nagmumungkahi na ngayon, kahit naligawan niya ito, maaaring hindi man lang niya makuha ang kanyang atensyon. Ang panghuli at nakakasakit na realisasyon ay nanatili habang napansin ng karamihan na sa buong palitan, hindi man lang tumingin o kinilala ng binata ang campus belle, na iniiwan siyang nakatayo ng mag-isa at ganap na binabalewala.